Araw po ng Sabado, ang ating misa ay para sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki, bukod pa sa mga babae at mga bata. Maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami silang dalang tupa, kambing at baka. At niluto nila ang danilang gagawing tinapay na wala pang lebadura. Hindi nila ito nakuhang lagyan ng lebadura sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Ehipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. Ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto ng 430 taon. Huling araw ng ika-430 taon nang umalis sa Ehipto ang mga hukbo ng Panginoon. Nang magdamag na yaon, sila ay niligtas ng Panginoon at inilabas sa Ehipto. Kaya ang magdamag na yaon ay itinalaga nila sa pag-alaala sa pagliligtas sa kanila ng Panginoon. Ang pag-alaalang yaon ay patuloy nilang gagawin habang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siyang mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Nang tayo'y malupig ng mga kaaway, di niya nilimot. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili at di matatapos. Nang tayo'y masakop ng mga kaaway, pinalaya tayo. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, hindi magbabago. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang mga panganay ng mga Ehipsyo ay kanyang pinatay. Ang kanyang pag-ibig ay di kumukupas at pangwalang hanggan. Ang nasa Ehiptong mga Israelita, siya ang naglabas. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili
at hindi kukupas. Ang ginamit niyang mga kamay niyang makapangyarihan. Ginawa niya ito pagkat ang pag-ibig niya'y walang hanggan. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Ang dagat ng tambo ay kanyang hinati at natuyong tunay. Ang kanyang pag-ibig ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang pinili niyang bayan ng Israel ay doon dumaan. Ang pag-ibig niya ay hindi kukupas at pangwalang hanggan. Ang harit Faraon at ang hukbo nito ay kanyang nilunod. Ang pag-ibig niya ay pangwalang hanggang, hindi matatapos. Ang pag-ibig ng may kapal ay tunay na walang hanggan. Nagkasundo ni Kristo, ang Diyos at mga tao. Kaya napatawad tayo. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus, kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay sa lahat ng mga bansa. Ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang itong katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Naririto ang lingkod ko, na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Lingkod, no? Sa wikang Ingles ay servant. Sa biblical point of view po, no, pag sinabing servant, ito'y
nangangahulugan ng pagiging alipin o slave. He or she is considered a private property of the master. Pag sinabing alipin, ang may karapatan sa kanya ay yung kanyang amo. The master has the power of life and death over his slave, his servant. Sa religious term naman po, pag sinabing servant of God, ito'y nangangahulugan ng isang kagalang-galang na pinuno. Servant of God, siya ay tagapamagitan. Tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At yung servant of God ay maaring propeta o hari. Ito pong bandang huli ng ating mabuting balita sa araw na ito ay kinuha ni San Mateo mula sa aklat ni Propeta Isaías. At sa pasimula nga po, yung binasa ko, narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. At kay Propeta Isaías naman po, yung tawag dito sa servant na ito ay suffering servant. And the servant mentioned in today's gospel referred to Jesus. Ang propesiyang ito ni Propeta Isaías ay nagkaroon ng katuparan sa katauhan ni Jesus. Jesus was fulfilling the prophecy of Prophet Isaiah by sacrifices, sufferings, and death on the cross. Ano kaya nga po suffering servant? At ang lingkod na ito ay puno ng awa at pag-ibig. At sa pagtupad niya, sa pagtupad ng lingkod na ito, ng kalooban ng Ama, ay ipinakita niya ang tunay na katangian ng isang lingkod. As servant, Jesus did the will of the Father, healing and helping quietly, not aspiring for any publicity or public adulation. At ano ang kanyang ipinangangaral? Ipinangangaral niya ang pag-ibig ng Diyos, ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob. Puno ng awa at pag-ibig. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap-andap na ilaw, hanggang itong katarungay mapagtagumpayan niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilagak. Kaya nga po sinasabi, nung pumunta, nung dumalaw ang
mahal na Santo Papa Francisco dito sa ating bansa. Ano yung kanyang buod ng kanyang pagdalaw? Our God is a God of mercy. Yan. Salamat at sinasabi sa balita na siya ay nakalabas na, naging matagumpay yung kanyang pinagdaan ng operasyon, pero patuloy pa rin nating ipagdasal yan, ang kanyang kalusugan para patuloy pa siyang maging larawan ng paglilingkod ni Kristo sa ating simbahan. Jesus' life was a life of complete obedience and silent service to His people. At sana ito ang maging halimbawa ng ating ginagawang paglilingkod. Tayo man ay lingkod pamahalaan, lingkod bayan, tayo man ay lingkod simbahan, tayo man ay lingkod, mga lingkod sa ating puok gawaan, o mga lingkod sa ating tahanan, sana ang ating maging huwaran ay ang paglilingkod na ginawa ng Panginoong Jesus. At ano nga ang paglilingkod na ito? Jesus gave His service not with crushing mighty power, but with sacrificial love. Jesus comes not for the throne, but for the cross. Jesus comes not as a victor, but as a victim. Jesus comes to us with understanding and mercy. Ang Diyos ay hindi mapagparusa, kundi ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig na ang gusto, ang nais ay tayo ay maligtas. Nawa ang atin pong ginagawang paglilingkod, ito man ay malaki o maliit na responsibilidad, misyon na nakaatang sa atin, nawa gawin natin ito ng may kababaang loob. Yan, malapit na yung eleksyon, next year. At sa darating yatang Oktubre ay nandiyan naman yung tiyatag na filing of candidacies. Kaya sabing parang maingay na ang mundo ng politika. Kanya-kanya ng pabango, kanya-kanya ng mga propaganda. At ang ating mabuting balita ay paalala sa atin, hindi lamang sa matataas sa lingkod ng ating pamahalaan o ng mundo, kundi magsimula tayo sa maliliit na mga lingkod, sapagkat dito may ipakita natin bilang mga binyagang Katoliko Kristiyano, nangako tayo, nagbitiw tayo ng ating pangako nung tayo ay binyagan. Na anong pangako iyon? Tatalikuran, lalabanan ang masama at ipapahayag ang ating pananampalataya hindi lang sa salita kundi sa gawa. Do we consider ourselves as servants of God? Opo, tayo ay mga lingkod. At bilang mga lingkod ng Diyos, gawin natin ito sa larawan, ayon sa larawan ng ating Panginoong Hesukristo.
Saan kaya niya nakuha? Oo, siya'y Diyos, pero wag nating kalilimutan na siya'y naging tao at siya'y namuhay sa loob ng isang pamilya. At sino ang nakagabay sa Kanya na maituturing din nating mga tunay na lingkod ng Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na patron, ang mahal na poong San Jose at si Maria na ating pinararangalan sa banal na misang ito. Sila ang mga naging lingkod at umalalay, gumabay sa anak ng Diyos na pinagkatiwala sa kanila. Bumaling tayo sa Diyos, ang ating mahabaging Ama, siyang hindi tumatalikod sa mga mahihirap at mga nangangailangan na humihingi ng paglilingkod. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang simbahan naway makita bilang tahanan para sa mga mahihina at mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga lingkod publiko naway tunay na maglingkod sa kanilang pinamumunuan ng may matuwid na hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga nagtalaga ng kanilang mga sarili sa kabanalan, naway ibigay ang buong buhay nila sa Diyos at sa simbahan sa pamamagitan ng kanilang pagiging saksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway tingnan natin ng may habag at unawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha at mahihina, maawa ka sa amin. Sa saglit pong katahimikan, itaas po natin sa Diyos ang ating mga daladalang mga personal na panalangin ng pasasalamat at kahilingan. Mahabaging Ama, gawin mo kaming tunay na mga lingkod ng iyong pagmamahal. Maging katulad nawa kami ng iyong anak na dumating hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Hiling po namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Nakikiusap po kami ng mga makasalanan, tanggapin po ang iyong pagsisi bilang handog po kami.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ni at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming patron, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan. Ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang kordero ng Diyos sa nagpapatawad ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad kayong mga sumasampalatayang totoo at nakikibahagi sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulotang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.